Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, syempre reaction natin dito sa Mr. Supranational Top Model Challenge. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging nakatutok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon sa naganap na Mr. Supranational Top Model Challenge. Yes! Talaga namang kakaiba ang mga lalaki, no? Oho. Kumpara sa mga babae na syempre agresibo, maggalaw, at talagang, alam mo yon kembot, kung kembot, hataw, kung hataw. Dito naman sa mga lalaki, syempre, matipuno ang mga nakikita natin. At in fairness, ang gagwapo nila. Isa lang sa napansin ko, ay yung mga suot nila ay laging may kapa o kaya may coat na mahaba sa likod. Kaya naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Pero syempre happy ako dahil ang galing ng performance ng mga lumahok dito. At hindi lang yan. Siyempre, katulad din na napanood natin sa mga babae na mahaba ang runway kasi isa lang naman yung venue, di ba? At ayun, so sobrang saya ko dahil iba din ang ipinakita ng pambato natin na si Felipe Marisigan na talagang umeksena ng bonggang-bongga dito sa competition ng Mr. Supranational Top Model Challenge. Siyempre masaya ako para kay Marisigan dahil ang galing, panalo ang execution. Alam niyo sa totoo lang, natuwa ako kay Marisigan kasi sobrang ganda ng tindig, ang haba ng mga legs, no? Doon sa unang outfit na sinuot niya, sobrang kakaiba siya doon sa mga rumampa. Oo. Dahil yung rampa niya walang kapa. At in fairness, kita mo talaga na kontrolado niya lahat yung balikat, hindi magalaw, tapos tama yung galaw ng kamay, tapos tama yung looks, o di ba? Tama din yung titig sa camera. Alam mo yun, hindi kailangan ngumiti, just keep going and keep walking, di ba? So, panalo. Tapos gusto ko rin yung pag-stop niya dun sa may gitna. Tapos parang bubuelo. Tapos biglang aatras. O, di ba? Naging signature yung eksena niyang yon. Ang nagturo dito, syempre, ay si Kenneth Kabungkal, kung saan naman naging finalist din dito sa top model nung nakaraang taon. At maganda, mas parang klaro yung nakita kong performance dito kay Marisigan. Sobrang linis, sobrang panalo, at sobrang wow. Di ba? Pero, na-impress din ako sa galawan ni Simbab, sino to? Yung isa, yung si Zambia. Yes, si Zambia. Na-impress din ako sa galawan niya. So, yung unang labasang niya, talagang masasabi ko, oh my God, ang gwapo. Sabi ko, ay, ito yung matinding kalaban. And then, in fairness, talaga, sobrang ang lakas nung dating niya. At grabe yung appeal niya talaga. Sobrang wow. Di ba? And then, syempre, hindi rin nagpatalo si China. Si China, mas gusto ko yung damit niya nung pangalawa more than doon sa nauna. Yung una para siyang prinsipe. And medyo naloka lang ako kasi parang sabi ko, ay, in fairness, may kapa na naman. Pero kasi yung kapa niya, ang maganda doon, kapa talaga. Hindi yung, di ba, sunod-sunod kasi parang naka-coat na mahaba. Sabi ko, ay, parang ganito lagi yung style. And then, panalo din, para sa akin, si France, yung naka-white. Sobrang maganda din. Si Malaysia, oh my gosh, iba din ang tindig ni Malaysia. Kaya sabi ko, I think it's Malaysia and Philippines. Si Malaysia, panalo din yung katawan, iba din yung execution.
Gusto ko din syempre ang mukha ni Puerto Rico. Ang angas, para siyang para siyang si, tawag dito, si Zorro. Si Puerto Rico. Ang angas nung dating ni Puerto Rico. Sa totoo lang, gusto ko yung mukha niya, pero parang mayabang yung dating sa akin, yung ganon. Yung parang ang angas, yon. Si South Africa, syempre surprising din, magaling din. At ito, si Seria Leon, gusto ko siya. Sobrang, siya, yung dating niya nung una, parang sabi ko, ay si Serry Leon, gustong gusto ko yung yung looks niya, ang gwapo niyang black handsome, no? At siya lang ang nakapasok na black. Si Spain, in fairness kay Spain, gwapo din. So talagang nakakakilig yung eksena niya. So eto na, so syempre nagpilian ng top 10. Unang tinawag si China. So tinawag si China, okay ako. Kumbaga parang, okay. So, hindi naman ako nagulat. Kasi parang feeling ko nag-perform naman si China. Pero, tinawag si Malaysia. So, naloka ako. Sabi ko, hala. Akala ko kasi dalawang Asia ang papasok. Tapos, tigda dalawa by continent. Dito kasi, ang nangyari, hindi sila by continent eh. Ano sila? Tawag dito, alphabetical order. So, sabi ko, okay. Pero kasi yung tumawag na ng China, tumawag ng Malaysia, sabi ko, hala. Sabi ko, malalaglag niya si Felipe ko. Ganon. And then, ayun. So, in fairness, tinawag na si Felipe. So, sabi ko, okay. So, ano sila? Alphabetical order. In fairness naman sa Felipe natin ay talaga namang pasok talaga sa banga. Yung height, gusto ko yung height, gusto ko yung tindig, gusto ko yung kulay, gusto ko siya, sa madaling salita. Natutuwa ako sa kanya. Hindi lang palang ngiti talaga si Felipe, no? Pero masyadong seryoso yung mukha. Pero Pinoy na Pinoy yung dating. Maangas na Pinoy. Na parang matatawag mo na Maginoo. Pero konting bastos, gano'n. So, nakakaloka. So, yun. So, hindi nakapasok si Thailand. Si Thailand naman kasi parang robot. Medyo disappointed ako dito kay Thailand kasi parang ine-expect ko na ahataw siya ng bonggang-bongga. Tapos parang ang nakita ko sa kanya, hindi siya nagpakatotoo doon sa eksena niya. Para siyang robot. Yung parang lilinisin ko yung lakad. Siguro na-pressure na rin siya dahil si Miss Thailand pumasok sa top 5. Tapos parang nag-isip siya na parang, kailangan ayusin ko yung trabaho para dalawa kami. So, ang ginawa niya ay ginandahan niya yung lakad niya. Yung parang nag-adjust siya. Pero ang nakita ko, hindi naman ganun to si Jack. Medyo maangas din yung dating neto Kaya lang, kitang-kita mo talaga na, okay. So, yon na parang naging robot tuloy siya sa itsura niya. Tapos si Puerto Rico naman, sa totoo lang, naiirita ako dun sa pasoro-pasoro niya, dun sa top 5, di ba? Parang sabi ko, hala, bakit ganon? Yung top 10 na, So, yung sabi ko, mali ang atake doon ni tawag dito ni Puerto Rico na may paikot-ikot pa siya. Ayun. Tapos si Korea, napansin ko walang sapatos. Hindi ko alam kung sinadya niya na walang sapatos o hindi na siya nakapagsuot ng sapatos. Ayun yung naiisip ko. Pero siguro in strategy nila kung magsusuot ka ng ganito anang walang sapatos, baka mapansin ka. Pero kasi parang feeling ko mali. Dapat may sapatos ka. So, yan. And then, ayun, ang mga pumasok sa top 10, syempre, China, France, syempre, surprising din si Malaysia. Kasi alam niyo sa totoo lang si Malaysia, parang hindi siya masyado na pag-uusapan. And then, Mexico, yes. Philippines, syempre, tahimik, pero alam mo yun, maangas yung dating. Puerto Rico, alam naman natin si Puerto Rico ay talagang palaban. Tapos si Sierra Leone, Spain, South Africa, and Zambia. Medyo nalungkot ako kasi nawala si Thailand, nawala si Venezuela. No? Hindi rin nakapasok si Venezuela. Sino pa ba? Si Cambodia. Medyo maingay-ingay. At wala din si Vietnam. At wala din, sino pa ba?
sa mga Asia na parang feeling ko mga Asia na sobrang lakas. Indonesia, yes. Pero in fairness kay Indonesia, maganda yung suot ni Indonesia. So, sa top model, parang ligwak din sila sa babae, ligwak din sa lalaki. Paano naman kasi, push pa more, di ba? So, yan. So, in fairness, kay Felipe, laban na laban, si Felipe, sa mga hindi pa nakakaalam, nakapasok din sa top 10 ng Super Chat. At masaya ako doon kasi maganda ang nagiging performance niya. Sabing ganon, Mama Sam, kapag hindi ba napasama sa mga top list dito, ibig sabihin ba nun, o hindi na sila mananalo or wala na bang chance? Alam nyo guys, meron naman kasi may preliminary competition. Sa preliminary competition, doon mo dapat galingan. Kasi doon sila pipili ng ng another finalist. Ito kasing challenge na to, yung mga challenge like example, Super Chat, ayan, sa mga top model, yung mga challenge na ginagawa nila dyan, yung mga photos, voting, kapag kasi nag-number 1 ka dyan, matik ka na makakapasok sa semifinals. Kumbaga, ano mo yan kumbaga, parang bonus, na parang hindi ka mawo-worry kung hindi ka napili doon sa preliminary competition. Pero kung maganda ka naman, magaling ka, or gwapo ka, so ibig sabihin, makakapasok ka pa rin sa semifinals kung gagalingan mo. Kailangan kasi doon ka magpa-impress ng bonggang-bongga. Kung ano yung performance na makikita sa'yo doon, yun na yun. Kaya kahapon kay Katrina Ligado, medyo nalungkot tayo kasi nag-e-expect tayo na makakapasok. Kasi syempre, kumbaga, pag maingay yung pangalan mo, sa totoo lang halimbawa, laging pasok ka sa mga eksena, syempre, malaking yun sa'yo, advantage na parang, okay, so, panalo ang eksena nito, mas tututukan ka. Pero kapag yung lagi kang ligwak, lagi kang wala sa eksena, syempre lumiliit yung chance mo na manalo. Pero ako, hindi naman ako nawawalan ng pag-asa kay Katrina Ligado. Syempre nandoon pa rin na nag-hope pa din ako, nandoon pa rin na naniniwala pa rin ako na ibibigay ni Katrina Ligado yung best niya sa competition na to. So, doon tayo kumapit ng bonggang-bongga. Kasi, kahit maliit na lang yung chance, kapitan mo pa din yun kasi wala pa namang nananalo, guys. So, laban lang. Kaya hindi ako bumibitaw. Yes, nakakawalang pag-asa, pero nandoon pa rin na parang huwag kang mawawalan ng pag-asa, lalo na pag ang representative ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas naman, nagtitraining naman talaga sila at napaghahandaan nila yan ng bonggang-bongga. Maaaring malakas lang ang kompetisyon, pero nandoon na huwag kang mag-alala kasi may ganda naman so yun, mahirap yung wala kang ganda tapos palong-palo ka, di ba? So ayan, katulad ni Indonesia, hindi naman masyado kagandahan. So kailangan nyo pumalo ng pumalo para makarating sila sa semifinals. Gets nyo? So yan. And then of course, dito naman sa Mr. Supranational Top Model, syempre, natutuwa ako kasi isa sa mga napili ang top 5 ang Pilipinas. Yes, syempre si China. Actually, yung top 10 na nag-model na yung mga candidates, gustong-gusto ko yung damit ni China, yung suot niya. So parang alam mo yun, yung labas na yung dibdib, tapos ang winner-winner na nung dating, ganon. So, sobrang happy ako doon sa nakita ko kay China at lumalaban. And then kay France naman, medyo disappoint ako kasi parang ang ganda nung suot niya nung first round. Tapos yung second round, parang sasayaw na rin siya ng ballroom, di ba? So yun, partner siya kay Katrina Ligado. So sayaw silang dalawa. So yun. And then Malaysia. Si Malaysia, parang feeling ko yung kay Malaysia, hindi nagbago nung parang kung ano yung nakita natin, mas maganda pa yung unang nakita sa kanya, no? So, pangalawa, parang hindi na masyadong wow. And then, kay Mexico, si Mexico kamukha ng reigning king, no? So, yon. So, kala ko nga si Mr. France. Actually, hindi rin impressive. But, ang ganda ng tindig, no? So, Philippines, sobrang saya ako kasi grabe yung suot niya nung pangalawa. Yung una, formal-formalan na, alam mo yan, hindi ko alam kung si Rao din ang gumawa nung design na yun Yung pangalawa,
Ay, winner! Gusto ko yon yung eksena. Tapos habang tinitignan mo siya, grabe, no? Planchadong-planchado talaga. Tapos, ang ganda ng puwet, ang ganda ng legs, ang haba ng bias, tapos ang ganda ng tindig. Tama yung ginawa ni Kenneth na, alam mo, mag-practice ka na may kahoy dito para balance lang. Yun. In fairness. Kung ano yung tinuro ni Kenneth dito kay Felipe, tinrabaho ni Felipe ng maayos at maganda yung naging resulta. In fairness kay Kenneth Kabungkal, sincere niya talagang tinuruan ng maayos si Felipe kung paano magpa-perform, and then kung ano yung tinuturo sa kanya, talagang pinag-igihan din ni Marisigan. Kung titingnan mo si Felipe, ang ganda ng lakad ang ganda. Balanse yung balikat, hindi tabingi. Di ba? May mga candidates kasi na parang tabingi na yung ganon. Pero siya, no. Stand straight and walk like a king. Di ba? So, yan. At ang sexy niya doon sa color blue na suot niya dito pang sa top 10 na ni-rank niya. Winner. Eto, Puerto Rico, tulad nga na sinabi ko kanina, hindi ko nagustuhan na yung execution niya dito kasi nagmukha na siyang Zorro na may paikot-ikot pa siyang nalalaman. Hello, model to, bakit ka gumanon? Tapos pangalawa, parang hindi naman nabago yung damit niya. Parang pinalitan lang ng kapa tapos nilagyan lang siya ng mga tawag dito, accessories na makinang-kinang. But hindi nag-work. So, dito natuwa ako kasi parang, okay, laglag ka dito. So, yun. Si Cerillon, medyo mali ang suot. Kumbaga parang, sana ginawa yung, pants more than doon sa shorts. And then, si Spain naman, okay kay Spain. Pero mas parang okay yung the first round niya, no? So, South Africa, in fairness, pasabog ang South Africa. Gusto ko yung outfit niya, kakaiba sa lahat. And then, si Zambia, actually kay Zambia, mas gusto ko yung the first one. Pero yung second one niya, in fairness kasi kung paano mag-project si Zambia, panalo. Tapos maganda yun kung tinak-in niya pa, para kita yung, alam mo, yung pabukol sa dibdib, tapos yung kumbaga yung dibdib niya, gano'n. Tapos, kita mo yung sa baba, yung ganon. So, hindi niya tinakin Pero okay din naman. Kasi, ang mga pumasok sa top 5, IZ, China, yes, natuwa ako. Philippines, of course. And then Spain, South Africa, and Zambia. So, ang nakita ko kung sino yung magiging top model, I think Philippines or Zambia. Pero mas kumpiyansa ako na I think makukuha to ni Felipe. So, yon. And then, of course, happy ako. Happy ako sa resulta. Happy ako sa ipinakita ng mga kandidato. Syempre, in fairness sa mga decider nila. So, lahat naman magagaling. And then, ayun. So, congratulations, Philippines. I'm so happy. Kayo ba? Happy ba kayo sa performance na ipinakita ni Felipe? Ayun, sa mga nagsasabi na wala namang abs si Felipe. Wala sa abs yan. Nasa determination yan. Charot! So, yan. And then, ayun, happy talaga ako sa naging resulta dito. So, bawing-bawi ang Pilipinas. Kung nung nakaraang araw nalungkot tayo na hindi napasama si Katrina Ligado sa top 10 or sa top 5, ayun. So, nakabawi tayo this time. Nilaban tayo ni Felipe. And then, syempre, abangan natin mamaya preliminary competition ng Miss Supranational. And then, ayun, dapat talaga galingan dito ni Katrina Ligado. At sa mga nawawalan ng pag-asa for Katrina Ligado, huwag kayong mawala ng pag-asa. May chance tayong manalo. So, depende na lang yan kung paano mag-execute si Katrina Ligado. And for sure naman, tulad nga na sinabi ko, napag-aralan niya na yan ng bonggang-bongga, di ba? So, yan. So, just keep praying for her. And, of course, kay Marisigan, Felipe Marisigan. So, lumalaban yung mga candidates natin. Huwag tayong mag-alala. Kasi may papanalo nila yan. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at
i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!